The Infantry Squad, Organization, Weapons and Tactics. Ang Infantry Squad, organisasyon, armas at taktika. Isipin nito, ikaw ang dulo ng sibat, mga bote sa lupa, nakaharap sa kalaban. Bawat galaw mo, bawat putok mo, ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. We're diving deep into the guts of the squad kung paano ito organisado, ang mga papel na gagampanan mo, at ang mga taktika na magpapanatiling buhay at sisipa sa init ng labanan. Magbubuga pa kami ng ilang lihim na hindi nila itinuturo sa iyo sa bootcamp, ang uri ng kaalaman ng insider na naghihiwalay sa mga baguhan sa elite. Pag-usapan natin ang puso ng mga operasyon ng infantry, ang squad. Ito ang pinakamaliit na unit sa militar na idinisenyo upang makipaglaban sa kaaway, at ito ay ginawa para sa bilis at nakamamatay na kahusayan. Isipin ang squad bilang dulo ng sibat, palaging nagtatrabaho bilang bahagi ng mas malaking platoon ngunit handang kumilos ng nakapag-iisa kapag kinakailangan ng sitwasyon. Mission, closing with the enemy. Ang misyon ng squad ay diretso ngunit mahalaga, malapitan ang kaaway, gamit ang parehong firepower at maniobra upang sirain, makuha, o itaboy sila pabalik. Nangangahulugan nito na ikaw ang nasa front line, na gumagawa ng mga split-second na desisyon sa init ng labanan. Ang iyong kakayahang kumilos ng mabilis, epektibong gumamit ng suppressive fire, at malampasan ang iyong mga kalaban ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Ngunit tandaan, hindi lamang ito tungkol sa pakikipaglaban. Ang pagkamit ng suporta ng lokal na populasyon ay maaaring kasing halaga, lalo na sa mga operasyong kontra-insurhensya. Capabilities, adapting to any challenge. Mga kakayahan, pag-angkop sa anumang hamon. Ang modernong infantry squad ay hindi kapani-paniwalang versatile, na may kakayahang gumana sa isang malawak na hanay ng mga kapaligiran at mga senaryo. Kailangan mong maging handa sa anumang bagay, mula sa pag-navigate sa mga gubat at bundok hanggang sa paglilinis ng mga urban na lugar at pagsasagawa ng mga operasyon sa gabi. Isaalang-alang ang mga Gurkha ng Nepal. Ang mga maalamat na sundalong ito ay may reputasyon sa kanilang kagitingan at husay sa pakikipagdigma sa bundok, na hinasa sa loob ng maraming siglo ng pakikipaglaban sa masungit na lupain ng Himalayas. Ito ang uri ng kakayahang umangkop at kadalubhasaan na gusto naming linangin sa bawat isa sa inyo. Kaya, kung ikaw ay nagpapatrolya sa mga lansangan ng Marawi City o nagsasagawa ng search and rescue mission sa isang liblib na nayon, laging tandaan ang pangunahing misyon ng infantry squad, malapit sa kaaway, duminahin ang larangan ng digmaan, at makamit ang tagumpay. Pag-usapan natin ang mga limitasyon ng infantry squad, at ilang mahalagang pagsasaalang-alang kung paano ito ginagamit sa larangan. Limitations, reliance on higher units. Mga limitasyon, pag-asa sa mas mataas na unit. Habang ang squad ang dulo ng sibat, hindi ito sapat sa sarili. Umaasa ito sa platoon at mas mataas na mga unit para sa mahahalagang suporta, kabilang ang unit administration, pangangasiwa ng unit, isipin ito bilang gawaing papel at behind the scenes na nagpapanatili sa makina ng militar na tumatakbo ng maayos. Kabilang dito ang mga bagay tulad ng mga talaan ng tauhan, promosyon, at parangal. Supply, sinasaklaw nito ang lahat mula sa pagkain at tubig hanggang sa mga bala at pamalit na kagamitan. Communications maintenance, pagpapanatili ng komunikasyon, ang mga radyo at iba pang kagamitan sa komunikasyon ay mahalaga para sa koordinasyon at pag-uutos, at kailangan nila ng regular na pagpapanatili upang mapanatili ang mga ito sa pinakamataas na kaayusan sa pagtatrabaho. Transportation, transportasyon, ang mga squad ay madalas na kailangang dalhin sa at mula sa larangan ng digmaan, at ito ay karaniwang nangangailangan ng mga sasakyan na ibinibigay ng mas mataas na mga unit. Medical support, suporta sa medikal, ang mga medics at field hospital ay mahalaga para sa paggamot sa mga sugatang sundalo at pagtiyak ng kanilang kaligtasan. Mortar fire support, suporta sa mortar fire, ang mga mortar ay nagbibigay ng hindi direktang suporta sa fire, na maaaring maging isang lifesaver kapag ang squad ay napin down o nakaharap sa isang superior na puwersa ng kaaway. Employment conside rations, mobility and independent action. Mga pagsasaalang-alang sa trabaho, mobility at independent action. Mobility, ang mga infantry squad ay hindi kasing mobile ng mga mekanisadong unit, na mabilis na makakadaan sa bukas na lupain sa mga sasakyan.
Gayunpaman, dito pumapasok ang lakas ng squad. Independent action, malayang pagkilos, habang ang mga squad ay palaging bahagi ng isang mas malaking unit, maaari silang atasan ng mga independenteng misyon, lalo na sa mga operasyong kontra-insurhensya. Kunin ng Philippine Marines sa labanan sa Marawi. Ang mga squad ay kadalasang naatasang maglinis ng mga gusali at magligtas ng mga bihag, na nagpapakita ng kanilang kakayahang magpatakbo ng nakapag-iisa sa ilalim ng mapaghamong mga kondisyon. Kapag ang isang squad ay itinalaga ng isang independenteng gawain, mayroong ilang mga pangunahing salik na dapat isaalang-alang. METTC Analysis, pagsusuri ng METTC, ito ay isang military acronym na kumakatawan sa mission, enemy, terrain and weather, troops and support available, time available, at civil considerations. Ito ay isang balangkas para sa pagsusuri ng sitwasyon at pagbuo ng isang plano ng aksyon. Reinforcing time and distance, pagpapatibay ng oras at distansya, ito ay tumutukoy sa kung gaano katagal bago maabot ng mga reinforcement ang squad kung kinakailangan, at kung gaano kalayo ang mga reinforcement na iyon. Ito ay mahalaga para matiyak ang kaligtasan at tagumpay ng squad. Capability of adjacent units, kakayahan ng mga katabing unit, kung ang mga kalapit na unit ay nakikibahagi rin sa labanan, maaaring hindi sila makapagbigay ng agarang suporta. Indirect fire support, hindi direktang suporta sa fire. Maaari bang tumawag ang squad sa artillery o mortar fire para sa suporta kung kinakailangan? Tandaan, ang pagiging epektibo ng isang squad ay hindi lamang tungkol sa firepower o kakayahang magamit nito. Tungkol din ito sa kakayahan nitong magsama sa mas malalaking unit, umangkop sa sitwasyon, at gumawa ng matalinong pagpapasya sa ilalim ng pressure. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga limitasyon ng squad at pagsasaalang-alang sa trabaho, mas magiging handa kang pangunahan ang iyong koponan sa tagumpay. Squad Characteristics and Organization, mga katangian at organisasyon ng squad. Hatiin natin ang mga pangunahing katangian at organisasyon ng infantry squad, ang backbone ng ground combat. Characteristics, swift and lethal. Ang motto ng squad, swift and lethal, ay makikita sa mga pangunahing katangian nito. Soldier Powered, pinapatakbo ng sundalo, ang squad ay isang self-contained unit na umaasa sa pisikal na lakas at tibay ng mga miyembro nito. Walang sasakyan o mabibigat na kagamitan na magpapabagal dito. Man-portable weapons, mga man-portable na armas, ang lahat ng mga armas at kagamitan ay idinisenyo upang dalhin ng mga individual na sundalo, na nagbibigay daan para sa mabilis na paggalaw at pag-deploy. Isipin ang mga Gurkha ng Nepal, na kilala sa kanilang kakayahang mag-navigate sa mapanlinlang na kabundukan na nasa likod ang kanilang buong kit. Foot mobile, pangunahing gumagalaw ang squad sa pamamagitan ng paglalakad, na nagpapahintulot sa mga ito na tumawid sa lupain na hindi na-access ng mga sasakyan. Gayunpaman, maaari rin itong dalhin sa pamamagitan ng lupa, tubig, o hangin kung kinakailangan. Alalahanin ng Philippine Scout Rangers, na madalas na nagpapakalat sa pamamagitan ng helicopter upang mabilis na makarating sa mga malalayong lugar. Day and night operations, mga operasyon sa araw at gabi, ang squad ay sinanay upang gumana ng epektibo sa parehong liwanag ng araw at dilim, gamit ang mga night vision device at iba pang espesyal na kagamitan. Minimal support, minimal na suporta, ang squad ay idinisenyo upang gumana ng may kaunting suporta sa logistic, nagdadala ng sarili nitong mga supply at umaasa sa sarili nitong mga kasanayan para sa pangunahing pagpapanatili at pagkukumpuni. Infantry Squad Organization, organisasyon ng infantry squad. Ang Standard Infantry Squad ay binubuo ng 9 na sundalo, na nahahati sa 2 fire team ng 4, bawat isa ay pinamumunuan ng isang team leader. Ang pinuno ng squad, karaniwang isang sarhento, ang nangangasiwa sa buong unit. Kasama sa bawat fire team ang isang grenadier na armado ng grenade launcher, isang automatic rifleman na nilagyan ng squad automatic weapon, SO, at 2 rifleman. Ang mga rifleman ay nagsisilbi rin bilang combat lifesaver, sinanay upang magbigay ng pangunahing tulong medikal sa kanilang mga kasama. Isipin ang fire team bilang isang microcosm ng squad, na ang bawat miyembro ay gumaganap ng isang partikular na papel. Ang grenadier ay nagbibigay ng explosive firepower, ang automatic rifleman ay naglalagay ng suppressive fire, at ang mga rifleman ay nagmamaniobra at nakikipag-target sa kanilang mga rifle.
Ang kombinasyong ito ng firepower at kadaliang mapakilos ay ginagawa ang squad na isang mabigat na puwersang panlaban. Mga karagdagang pagsasaalang-alang. Depende sa misyon, ang mga karagdagang armas o kagamitan ay maaaring italaga sa squad. Gayunpaman, mahalagang mapanatili ang balanse. Ang sobrang karga ng squad na may masyadong maraming gear ay maaaring makahadlang sa kadaliang kumilos at pagiging epektibo nito. Tandaan, ang infantry squad ay pinaka-epektibo kapag ito ay gumagana bilang bahagi ng isang mas malaking unit, tulad ng isang platoon o kumpanya. Nagbibigay daan ito sa squad na gamitin ang suporta at firepower ng mas malaking formation habang pinapanatili ang sarili nitong flexibility at liksi. Squad Command at Control. Pag-usapan natin ang command and control, isang kritikal na aspeto ng mga operasyong militar. Sa antas ng squad, umiikot ito sa mga taktika ng misyon at mga pamamaraan sa pamumuno ng tropa, na gumagabay sa kung paano bumuo at magsagawa ng mga plano ang mga pinuno ng squad. Mission Tactics, Freedom of Action. Mga taktika sa misyon, kalayaan sa pagkilos. Ang mga taktika ng misyon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga pinuno na gumawa ng mga desisyon sa larangan ng digmaan batay sa kanilang pagtatasa sa sitwasyon. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng command over control, na nagbibigay daan para sa inisyatiba, kalkuladong mga panganib, at pag-agaw ng mga pagkakataon habang lumilitaw ang mga ito. Isipin ito bilang isang komandante na nagbibigay sa iyo ng isang layunin, ngunit hindi nagdidikta sa bawat hakbang na gagawin mo upang makamit ito. Hinihikayat ng diskarteng ito ang kakayahang umangkop at kakayahang umangkop, mahahalagang katangian sa pabago-bagong kapaligiran ng labanan. Pilosopiya at pagpapatupad. Ang mga taktika ng misyon ay nangangailangan ng mga lider na mag-isip ng kritikal at independyente, na umaangkop sa sitwasyon habang ito ay nagbubukas sa halip na umasa sa mga matibay na plano. Ito ay tungkol sa pagiging maparaan at imahinasyon, palaging ginagabayan ng layunin ng komandante at ng pangkalahatang misyon. Control, isang balancing act. Bagamat binibigyang diin ng mga taktika ng misyon ng kalayaan sa pagkilos, kailangan pa rin ng kontrol para isynchronize ang mga aksyon ng iba't ibang unit at makamit ang iisang layunin. Ito ay isang pagbabalanse, ang sobrang kontrol ay maaaring makapigil sa inisyatiba, habang ang masyadong maliit ay maaaring humantong sa kaguluhan. Forms of control. Mga anyo ng kontrol. Sa antas ng squad, may ilang paraan ng kontrol na magagamit ng mga pinuno. Doktrina, nagbibigay ito ng karaniwang balangkas para sa pagkilos, tinitiyak na nauunawaan ng lahat ang mga pangunahing prinsipyo at pamamaraan. Mission statement, pahayag ng misyon, malinaw nitong tinutukoy ang gawain at layunin ng unit, na nagbibigay ng focus para sa lahat ng aksyon. Commander's intent, layunin ng commander, ipinapaliwanag nito ang pangkalahatang layunin ng operasyon at ang nais na estado ng pagtatapos, na gumagabay sa paggawa ng desisyon ng mga nasasakupan na pinuno. Concept of operation, konsepto ng operasyon, binabalangkas nito ang plano para sa pagkamit ng misyon, kasama ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat unit. Time, oras, ang pagtatatag ng mga partikular na timeline ay nakakatulong sa pag-coordinate ng mga aksyon at tinitiyak na maayos ang pag-usad ng misyon. Control measures, mga panukala sa pagkontrol, kabilang dito ang mga tagubilin, utos ng fire, at mga graphic na overlay, lahat ay idinisenyo upang magbigay ng malinaw na patnubay at pag-uugnay ng mga aksyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga taktika sa misyon at sa iba't ibang anyo ng kontrol, mas magiging handa ka para mamuno ng epektibo ang iyong squad at makamit ang tagumpay sa larangan ng digmaan. Tandaan, ito ay tungkol sa paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng kalayaan sa pagkilos at pinagsama-samang pagsisikap, palaging nasa isip ang misyon. Duties and responsibilities. Mga tungkulin at pananagutan. Sa loob ng squad, ang bawat sundalo ay may partikular na papel na gagampanan. Squad Leader, SL, Pinuno ng squad, SL, ang SL ay ang commander ng squad, responsable sa lahat ng ginagawa o nabigong gawin ng squad. Pareho silang isang tactical na pinuno at isang tagapayo, na tinitiyak ang pagiging epektibo at kagalingan ng labanan ng squad. Fire Team Leader, TL, pinuno ng Fire Team, TL, pinamunuan ng TL ang kanilang fire team, kinokontrol ang paggalaw at pamamahagi ng fire. Sila ang mata at tainga ng squad,
madalas na kumikilos bilang scouts at nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa SL. Automatic Rifleman, AR, Automatikong Rifleman, AR. Ang AR ay nagbibigay sa squad ng Sustained Suppressive Fire, gamit ang kanilang squad automatic weapon, SO, upang panatilihing nakababa ang ulo ng kaaway. Grenadier, GRN. Ang GRN ay nagdaragdag ng mga paputok na firepower sa squad, gamit ang kanilang grenade launcher upang sirain ang mga posisyon ng kaaway o sugpuin ang mga tropa ng kaaway. Rifleman. Ang rifleman ang backbone ng squad, na nakikipag-target sa kanilang rifle at nagmamaniobra sa larangan ng digmaan. Sila rin ang nagsisilbing combat lifesaver para sa kanilang fireteam, nagbibigay ng first aid at tinitiyak ang kalusugan at kalinisan ng kanilang mga kasama. Ang pag-unawa sa mga tungkulin at responsibilidad na ito ay mahalaga para sa epektibong paggana ng infantry squad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan bilang isang cohesive unit, malalampasan ng squad ang anumang hamon at makamit ang misyon nito. Suriin natin ang mga pangunahing prinsipyo na gumagabay sa mga taktika at operasyon ng infantry squad. Ang mga prinsipyong ito ang magiging batayan para sa lahat ng iyong matututunan sa kursong ito at magiging mahalaga para sa iyong tagumpay sa larangan. Squad Tactical Operations. Mga tactical operations ng squad. Ang infantry squad ay nakikibahagi sa iba't ibang tactical na operasyon, kabilang ang paggalaw, opensa, depensa, at kontra-insurhensya. Ang seguridad ay pinakamahalaga sa lahat ng mga operasyong ito, na tinitiyak ang kaligtasan ng squad at kakayahan upang makumpleto ang misyon nito. Principles of Squad Tactics. Mga prinsipyo ng squad tactics. 1. Contact at the lowest level. Layunin ng squad na tuklasin ang kalaban sa lalong madaling panahon. Ito ay madalas na nakakamit sa pamamagitan ng body system, kung saan ang dalawang sundalo ay nagtutulungan bilang isang team, na patuloy na sinusuri ang kanilang paligid para sa mga banta. 2. Take vantage position upon contact. Kapag nakipag-ugnayan, mabilis na lumipat ang squad sa isang posisyon na may kalamangan, tulad ng mataas na lupa o takip, upang magtatag ng suppressive fire at makakuha ng mas mataas na kamay sa pakikipag-ugnayan. 3. Develop the initiative immediately. Bumuo ng inisyatiba kaagad. Kapag nakipag-ugnayan na, ang pinuno ng squad ang mamamahala, na naglalabas ng malinaw at maigsi na mga utos upang simulan ng isang mabilis at mapagpasyang tugon. 4. Maintain squad integrity. Panatilihin ang integridad ng squad. Ang squad ay dapat magkadikit at magtrabaho bilang isang cohesive unit, kahit nasa ilalim ng fire. Ang body system ay mahalaga para sa kapwa-suporta at pagtiyak na walang maiiwan. Alalahanin ng Australian and New Zealand Army Corps, ANZAC, sa Gallipoli Campaign, na sa kabila ng matinding casualty, napanatili ang kanilang unit cohesion at nakipaglaban ng may kahangahangang katapangan. 5. Use simple orders derived from simple plans. Gumamit ng mga simpleng order na nagmula sa mga simpleng plano. Ang malinaw at tuwirang komunikasyon ay susi sa kaguluhan ng labanan. Ang mga order ay dapat na madaling maunawaan at maisakatuparan, na tinitiyak na alam ng lahat ang kanilang tungkulin at kung ano ang kailangang gawin. 6. Avoid compromise to achieve surprise. Iwasan ang kompromiso upang makamit ang sorpresa. Ang stealth at surprise ay makapangyarihang sandata. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pag-detect at pag-strike ng hindi inaasahan, ang squad ay maaaring makakuha ng malaking kalamangan sa kaaway. 7. Win the hearts and minds of the populace. Manalo sa puso at isip ng tao. Sa mga operasyong kontra-insurhensya, ang pagkamit ng suporta ng lokal na populasyon ay napakahalaga. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng magalang na pag-uugali, pagbibigay ng tulong, at pagpapakita ng pangako sa pagprotekta sa komunidad. 8. Operate in limited visibility. Gumana sa limitadong visibility. Ang kadiliman o iba pang kondisyon na naglilimita sa visibility ay maaaring gamitin sa kalamangan ng squad. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarte sa pakikipaglaban sa gabi at paggamit ng mga espesyal na kagamitan, ang squad ay maaaring gumalaw ng hindi natukoy at sorpresehin ang kalaban. Sa pamamagitan ng pag-unawa at paglalapat ng mga pangunahing prinsipyong ito, magiging mahusay ka sa iyong paraan upang maging isang epektibong miyembro ng infantry squad, handang harapin ang anumang hamon sa larangan ng digmaan. Squad Firepower.
Pag-usapan natin kung paano magagamit ng infantry squad ang mga asset ng suporta sa labanan upang palakasin ang kanilang lakas at pagiging epektibo sa larangan ng digmaan. Ang mga asset na ito ay maaaring mula sa mga machine gun sa loob ng iyong platoon hanggang sa mga mortar, anti-tank na armas, at maging air support. M60 machine gun, ang heavy hitter ng squad. Ang M60 machine gun, na karaniwang pinapatakbo ng dalawang lalaking kupunan, ay isang makapangyarihang sandata na maaaring magbigay ng parehong suppressive fire at mapanirang firepower. Bagamat pangunahing pinamamahalaan ng platoon sergeant, maaari itong pansamantalang ilakip sa iyong squad kapag kinakailangan, lalo na sa panahon ng mga combat patrol kung saan kailangan ng dagdag na firepower. Isipin ang M60 bilang mabigat na hitter ng iyong squad, na may kakayahang magpaputok ng baril upang sugpuin ang mga posisyon ng kalaban o i-mow down ang sumusulong na infantry. Sa mga offensive na operasyon, madalas itong ginagamit upang itago ang ulo ng kalaban, habang sa mga sitwasyong nagtatanggol, nakatutok ito sa pag-aalis ng mga banta. Effective M60 employment. Upang mapakinabangan ang pagiging epektibo ng M60, kailangang maunawaan ng iyong pinuno ng squad. Crew drills and fire commands. Mga crew drills at fire command, ito ay mga standardized na pamamaraan na nagbibigay daan sa machine gun team na mabilis at mahusay na mag-set up at makipag-ugnayan sa mga target. Fire planning, pagpaplano ng fire, kabilang dito ang pagpapasya kung aling mga target ang gagawin, sa anong pagkakasunod-sunod, at kung anong uri ng fire. Positioning, pagpoposisyon, ang prone tripod-mounted position ay ang pinakatumpak at stable, na nag-aalok ng pinakamahusay na proteksyon para sa crew. Maximum range, pinakamataas na saklaw, habang ang M60 ay may mahabang epektibong hanay, mahalagang iposisyon ito sa loob ng hanay na iyon upang matiyak ang katumpakan at epekto. Synergy sa maneuver at iba pang fire, ang fire ng M60 ay dapat na iugnay sa kilusan ng squad at iba pang sumusuporta sa mga fire, tulad ng mga mortar o artillery, upang lumikha ng isang mapangwasak na pinagsamang epekto. Classes of fire, mga klase ng fire, ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng fire, tulad ng grazing fire, na naglalakbay parallel sa lupa, o enfilade fire, na kumukuha ng flank ng kaaway, ay nagbibigay daan para sa mas epektibong target na pakikipag-ugnayan. 60mm mortar, indirect firepower. 60mm mortar, hindi direktang firepower. Ang 60mm mortar, kadalasang matatagpuan sa punong tanggapan ng kumpanya, ay nagbibigay ng hindi direktang suporta sa fire para sa mga platoon at squad. Ito ay partikular na mahalaga sa mga sitwasyon kung saan ang artillery ay hindi magagamit o hindi epektibo, tulad ng sa masukal na gubat o urban terrain. Maaaring gamitin ang mortar fire para sa iba't ibang layunin. Illumination, pag-iilaw sa larangan ng digmaan sa gabi. Smoke, paglikha ng mga smoke screen para sa pagtatago o pagkukubli sa mga posisyon ng kaaway. High explosive, pagsira sa mga posisyon o tauhan ng kaaway. Sa mga operasyong kontra-insurhensya, ang mga squad ay maaari pang ang atasan na kumilos bilang mga forward observer para sa mortar fire, na idirekta ang fire sa mga posisyon ng kaaway. Anti-armor weapons, more than just tanks. Mga anti-armor weapons, higit pa sa tank. Ang mga anti-tank na armas tulad ng LO ay hindi lamang ginagamit laban sa mga tangke, maaari rin silang maging epektibo laban sa mga bunker, gusali, at iba pang pinatibay na posisyon. Sa mga kapaligiran kung saan maaaring limitado ang artillery o air support, tulad ng mga makakapal na gubat, ang mga sandatang ito ay maaaring magbigay ng mahalagang firepower.